Ayan. Good morning mga Textro. Ayan. So, magandang umaga. Ako po ay mayroong bago natuklasan na exercise para sa kamay. At ito po ay talagang napakabilis magpagaan at ito po talaga mabisa. So, ito po ay natuklasan ko ng mga ilang araw pa. At ngayon po ay share ko na rin sa inyo para magawa ninyo. Ayan. So, bago ko po ipakita ay tayo po muna ay mag-subscribe sa ating channel, sa ating Dagsmanian. Ayan. At inyo na rin i-like at huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video na lumalaban sa stroke at mga exercises na natutuklasan ko. So, alright umpisahan na natin to. So, bago po ko po ipakita yan, tayo po ngayon nakapodo. Napakalaki po ng ating podo. Ganyan po ako kalaki dati. Isinuot ko po ito. Pero ngayon, napakalaki na niya sa akin. So, okay, umpisa na natin yung exercise na sinasabi ko. So, hindi na po natin patatagalin. Ganito po. Ayan, hindi nakaganyan po. Ito po. Oh. Ititihaya po lang na ganyan. Ayan. Yan. Pabalik-balik lang. Pwede natin gawin na 10 na repetition na gawin natin na 3 sets. Parang ganito po. Sample 5. 1 2 3 4 5. Ayan po. Ganyan po. At ang tama po pala niyan ay dito rin sa dito po. Dito po, balikat. Dito po. Kasi po, ang sikreto pala kung bakit bumibigat ang ating mga kamay, braso, ay narito po lahat pala ang persa niya. Kailangan pala ito magising siya. At ganoon po ang isang technique ng exercise para magising siya. Ganito, pinipilipit po siya. Oh. Ayan. Again. Ayan. 1 2 3 4 5. Ayan. Kung magagawa niyo po ng 10, mas maganda. Pero kung hindi pa naman siya masyadong kaya at medyo masakit pa, 5 pa. Ayan. Ito po ay doon po sa medyo na itataas na po ang kamay. Kung na itataas niyo ang ganito, ay kaya niyo pong ipihit na ganyan. Ayan. Ayun, ganun po. Ang isa. Ayan, meron pa po. Ganito po. Gaganyan po. Ayan. Lampas po ang kamay. Nakalampas ang kamay. Ayan. Gawin din po natin na 5 repetition. Pero gawin din natin ng 3 sets. Na po ulit-ulit. Ganito po. Ayan. Nakadikit. Dikit ang baraso. Lampas ang kamay. Ayan. Tapos bibilang din tayo ng 5. Ayan. Parang ganito po siya. Nakadiretso po. Ganito po. 1 2 3 4 and 5. Ayan, ganun po. Bisa po ng exercise na yan na talaga nagpapagaan talaga ng kamay at sinubukan ko rin talaga na gawin lang natin yan ng paulit-ulit. Kasi ang dito po talaga nagpapabigat sa baraso natin. At pagka po yan ay nasanay na lagi siyang ginaganon, ay mapapansin nyo po ang kanyang unti-unting paggaan. Ngayon, pagka magaan ang iyong
magana ng iyong kamay, na itataas mo na mabilis, ay pwede na natin siyang gamitan ng weights. Parang ganito. Ito, parang ganyan. Ayan. Basta tinitwist siya ng patihaya. Ayan, pwede tsaka yung ganyan. Ayan. Gamitan na natin ng weights pagka magana siya. Ayan, para mas lalo siya mabigyan ng lakas. So, meron din po tayong basihan, sukatan ng exercise na yan. Paano nyo malalaman kung gumagaan siya? Siyempre, mararamdaman nyo, pero pwede nyo rin pong gawin yung halimbawa, ang inyong goal ay abutin ang tenga. Parang ganito po ang gagawin nyo. Ayan, ganyan. O kahit isang kamay lang na tinamaan ng stroke, halimbawa ito tinamaan sa akin ng stroke. Ayan. Ayan, abutin nyo pong ganyan ang tenga. Ayan. Kahit dahan-dahan siya, ganyan, nangangatal-ngatal pa. O, pero, maabot nyo. Ibig sabihin noon, gumagana yung exercise na pinakita ko po sa inyo. Talaga napakabisa noon. At saka ito pang isa. Ayan, ito po, ayan. Kailangan ng tinamaan ng stroke, hindi siya aangat at mangangatal. Parang ganito po. Ayan, ganyan. Kailangan nakadikit agad. Ayan. Kasi pagka yung nangangatal pa siya, ayan, ganyan. Ganyan pa siya. Hindi ba kalimitan ganyan? No? Hindi siya natigil na nakaganyan. Kailangan nakadikit. Natigil. Tapos siya naman nakampasin nyo. Ayan, ganyan. Ayan. Kasi pag hinampas siya, ganyan yan eh. Ayan. Pero yun, unti-unti yung mawawala. Sa pamamagitan ng mga exercise na yun, pinakita ko. Ayan, magagawa nyo po yan. Ayan. Basta pa ulit-ulit lang. Ayan, ganyan. Ayan. Kailangan nakadikit. Yung mawawala ang kanyang katal. Yun din ang isang naidudulot ng exercise na yun. So, yun. Ang mga exercise na pinakita ko, ayan, ganyan. At saka ganyan. Ayan, ay gawin nyo po yan ang ulit-ulit every morning. At talaga po ngayon ay totoong na magpapagaan sa inyong baraso at na magamit nyo na ang inyong kamay na tinamaan ng stroke. Kasi importante ang kamay kasi gamit na gamit yan sa mga pagdampot-dampot, pagpihit-pihit, pagkamot. So, tsaka siyempre sa pagpapaligay sa sarili. Kaya kailangan inyo nang i-exercise yan ng exercise para magamit nyo na. Ayan. At saka masasabi ko lamang talaga, habang ginagawa natin yung mga exercise na yan, kailangan kasama din yung kailangan matyaga ka at matibay kang maghintay. Minsan kasi talagang iyan ang isang pinakamahirap na ginagawa ng tao, ang maghintay. Ayan, lalo pa yung malang kahihinatnan. Kasi yun ang laging iniisip natin, nandun yung negativity na pag-iisip. So, isipin natin ay may mangyayari. Ayan, so, kailangan matyaga ka maghintay at gawin mo ng gawin. Wala namang, hindi ka namang gagaling kasi nang wala kang gagawin sa sarili mo. At yan din naman ang Diyos, tayo kasama rin ng Diyos, tutulungan tayo, tulungan mo rin ang iyong sarili. Yan. Kaya dapat kailangan maghintay ka. At saka masasabi ko talaga sa iyo ay talagang totoo na talagang magpapagaan ng kamay. Gawin mo lamang ng gawin. Ayan. Kailangan wala naman kasing ibang tutulong sa iyo na mas higit kaysa sarili mo talaga. Makakatulong talaga sa iyo ay ang iyong sarili. Ayan. So nasa sa iyo po, nakadepende sa iyo ang paggaling. Kaya gawin mo ng gawin, exercise ka ng exercise, kailangan matyaga ka, at saka laging always think positive. Yan. So, nakaalsin ang galit Bakit pa tayo nagkaganito? Kasi nga ng mga dating ating lifestyle noon na ginagawa. Kaya tayo na-stroke. Ayan. So, wala naman tayong ibang dapat sisihin dyan kasi minsan pumabasok sa dibdib natin, saka sa pag-iisip natin, na meron tayong sinisising ibang tao. Wala naman tayong ibang dapat sisihin diyan, kundi ang sarili natin. Ayan. So, kailangan talaga baguhin mo na ang iyong lifestyle, kalimutan mo na yung mga dating gawain mo na hindi nakabuti sa iyo, at dahil kaya tayo nagkaganito, ay ibig sabihin nun kinalabitan ng Diyos dahil tayo ay sumusobra na
sa mga ginagawa natin na nakakasama sa atin. Ayan. Lahat nga kasi ng sobra nakakasama. So sa bagay kung hindi ako na-stroke, malamang ginagawa ko pa rin yung mga dati kong gawain, kagaya ng mga paninigarilyo, pag-inom-inom ng alak, ayan, pagpupuyat, ayan. Napakasarap naman talagang gawin noon, di ba? Pero yung pala ay hindi maganda pagka lumalabis. Ayan, lahat ng sobra ay nakakasama talaga. Kaya dapat talaga ay limitado. Pero dapat iwasan na natin yung mga gano'n na kagaya ng mga ginagawa natin noon, nakakasama sa atin. Pero marami akong nakita dito sa lugar namin na na-stroke na, pero naninigarilyo pa din. Umiinom pa rin ng alak. Ayan. Ang tawag sa mga ganoon tao, walang kadala-dala. Ayan. Hindi sila masasabing katapang. Sila ay nagpapakamatay. Ayan. Dahil yan makakasama na talaga sa atin. Kaya nga binigyan tayo ng ganitong sakit para marami ng bawal. Talaga hindi na natin magagawa. Warning yan. Warning sa atin yan. Kapag ginawa mo pa, may paglalagyan ka na. Ayan. So, kailangan talaga yung new life ka na. At saka kailangan niya. Sinabi ko dati, mahalaga rin yung ikaw ay minapapaglibangan, yung umiikot ang iyong mundo sa iyong gawain na ganun, na maganda, kagaya ng mga pagtatanim. Ayan. Marami pang iba magagawa ng isang na-stroke. So, dapat talaga matibay din ang iyong loob. Alisin mo ang galit. At number 1 ay always think positive talaga. Kaya magtiyaga ka maghintay. At saka alisin mo nga yung mga negativity. Yung isipin mo na exercise ako ng exercise, parang wala nangyayari. Hintay ako ng hintay, parang naghihintay ako sa wala. Hindi po. Yun po talagang dadating din ang oras na tama para sa atin. Yan ay may kahinatnan. Hindi naman yung pwede yung ginawa mong ganyan, exercise ka na ganyan, kinabukasan magaling ka na. Hindi naman ganon. Kailangan maghintay ka rin. Hindi ganon kabilis ang progreso. Ayan. So, tsaka hindi naman lahat ng kondisyon ng katawan niya ng tao ay pare-pareho. Merong mabilis gumaling. Ayan. Yung iba, halimbawa, pareho tayong na-stroke. Yung meron kang kakayahan na kaya mong gawin na hindi ko naman kaya. Pero ako ay meron naman akong kayang gawin na hindi mo kayang gawin. Ganun yun. May kanya-kanya tayong kondisyon. Madaling mag-response yung mga tinamaan ng stroke. Mabilis na nagaling, pero hindi po sabay ang paa at kamay. Ayan, merong halimbawa, mabilis ang aking kamay na i-develop ko naman, mabilis ang progreso ng paggaling ng aking kamay. Pero ang paa ko naman ay mabagal. Halimbawa, sa iyo naman, mabilis ang paa mo, nakakatakbo ka na, pero ang kamay mo naman ay naiwanan. Ganon yun Pero may kanya-kanya yung target Ayan, so kasi kagaya ko, iba rin ang kondisyon ng aking katawan. Hindi ko rin siya sabay in-exercise. Halimbawa, kung ngayong araw na ito, kung kamay lang, at kinabukasan paa lang. Ayun, ganun po ang ginagawa ko. Kaya hindi siya, malimit ko kasi naga-exercise, kamay kasi nga, nagagamit ko siya ng malimit siya magamit sa lahat ng bagay. Kaya inuna ko po ang kamay. Ayan. So, yun ang masasabi ko sa atin, mga ka-stroke. Ayan. Basta magtiyaga ka at kailangan mo maghintay. At habang naghihintay ka, ay siyempre, huwag ka mainip. Kaya ka mainip kasi pumapasok yung galit Ayan. At saka, pagka pumasok yung galit, mapapasok lang naman yung nakakayamot na stroke. Lalo na limbawa yung may ginagawa ka tapos hindi mo magawa-gawa. Nangangatal yung halimbawa naman ng stroke.
nakakaiya mo talaga, di ba? Talagang nandyan yung init ang ulo. May smoke, na-stroke ka. Kakayamot, na-stroke kasi. Kaya kailangan alisin mo ang galit mo. Kailangan na pasensya talaga. Ayan, patient, be patient. Kailangan alisin ang galit. Tanggapin mo kung ano nangyari sa iyo. Yun ang masasabi ko. At always think positive. Ayan. At kagaya natin mga na-stroke, ay kailangan ay lagi nating isipin na tayo gagaling, lalakas, at ang pinaka-importante sa lahat, sa lalaki, titigas. Ayan, maraming salamat po at mabuhay po ang mga na-stroke na lumalaban at ako po'y saludo rin sa mga naghihintay talaga at matyaga naghihintay. Tayo po lahat ay gagaling at makaka-recover at magagamit natin ang mga tinamaan nating stroke. Ayan, basta magtiyaga ka lang, maghintay. Ayan, at lagi mong isipin, malaki ang ating pag-asa. Salamat kapatid na na-stroke.